Ano man po ang ating problema, ano man po ang ating mga dalahin, dalhin natin dito po sa templo ng Diyos. Amen? Sapagkat ang templo ng Diyos ay bahay panalanginan, house of prayer. Totoong kailangan natin, at pwede namang mag-pray sa bahay, pero ang templo ng Diyos ay God's spot. Spot yan ng Diyos. No? Yan yung mga strategic place para maihain natin sa Diyos ang lahat po ng ating mga pasanin, problema at dalahin. No? Yung Church of God is a temple of God. At ang templo ng Diyos, house of prayer. Kaya po sa buong linggo natin pinagdadaanan, get excited. Pupunta ako sa house of prayer. Kaya po, yung ating worship service, prayer po itong lahat. Ito'y ating pagsamba sa Diyos. Prayer po, ugnayan sa Diyos. Amen po? Lahat tayo po ay dapat po nakikipag-ugnay, connection, relationship sa Diyos. Yan po ay form of prayer. Yung ating worship po ay highest form of prayer. Ating worship. Kaya po, ini-encourage ko po every Sunday, abangan natin yung 8 to 8:30. Yan po yung ating relasyon sa Diyos. We can give something for God. Yan yung man to God. No? At pagkatapos mo ng 8:30, of course, magbibigay naman ang Diyos sa iyo ng pagpapala sa pamagitan ng kanyang salita, no, na magpapalakas sa ating pananampalataya. Nawa po ang mensahe ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. No, dahil sa ating pananampalataya, doon mag-ooperate ang miracle, ang power po ng ating Panginoon. At ang producer po ng ating faith ay ang Word of God. Kaya makinig po tayong lahat ng mabuti. Ano ho? So, man to God, yan po yung ating relationship sa Diyos. Worship. Pakisabi po, worship. Yan. You are giving something for God. Wow. Bless God. Pangalawa, God to man. Yan na po yung God bless. Palitan no? Maganda sa relasyon yung two-way. Hindi lang isa ang nagbibigay. Mas matibay, healthy ang relasyon kapag nagbibigayan pareho. After that, fellowship. Yan na po yung man to man. So, meron tayong man to God, God to man. Yung man to God, worship. God to man, yung message ng Panginoon, yung word ng Panginoon, yung blessing ng Diyos. After that, saka yung man to man, no? Yung fellowship. Kaya meron tayong fellowship. Kaya sa ating worship service, healthy. Meron tayong time para makapag-fellowship. Pag sinabing fellowship, encouraging one another. Hindi to chismisan. Huwag natin gawing venue ang church para magchismisan tayo. No? Kasi house of prayer ito. Malaki po ang bagay na ginagawa ng Diyos sa house of prayer. Kapag ginawa natin siyang venue ng chismisan, entertainment, ang tawag dyan ng Diyos sa atin, robbers, magnanakaw. Inaagaw natin ang pagkakataon na kaugnayin tayo ng Diyos. Ninanakaw natin ang pagkakataon na dapat nakapag-worship tayo sa Panginoon at nakapagpalakas sa ating kapatid. Ninanakaw natin ang oras. Na dapat mayroon tayong tunay, genuine, healthy relationship at ugnayan sa Diyos. Kaya po, yung house of prayer po, yung church, yung ating worship service, samantalahin po natin. Kasi pagkatapos nito, ang dami na naman nating harapin. Trabaho, pagod, Imagine kung hindi ka nakapag-church. Hindi ka nakapag-church. Hindi ka naka-recharge. Hindi ka na-refresh. Paano mo harapin ang isang buong linggo na naman? Stressful po yung secular. Nakakaranas ba kayo ng rest sa presence ng Panginoon? Po, kanina pa lang sa ating worship. Panginoon, gusto kong maging genuine o Diyos ang aming pagsamba sa iyo every Sunday. May tao o wala. Pagdating ng 8 o'clock, nag-aantay ang Diyos na may sasamba sa Kanya, man to God. Masarap naman sa pakiramdam ng Panginoon kung tayo po ay nakapagbigay sa Diyos. Amen?
At kapag hindi po natin naibigay yung oras na para sa Diyos, ninanakawan na naman natin ang Panginoon. Ninanakawan natin ang Diyos ng opportunity, ng venue, ng spot, no? Na dapat nakapagbigay tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Tinapo natin ito. Kaya po wag po nating nakawin ang pagkakataon. Amen po? Amen. Matthew 21 verse 13. It is written, ang sabi roon, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Nirebuke ng Panginoon, ano ho? Ang mga tao noon pa man sa templo ng Diyos. Sayang kasi yung punta natin sa church. No? Hindi na nakawan natin ang pagkakataon na nakapag-worship. Sana tayo robbers. No? Pag sinabing rob, you get something valuable from that certain place. Certain place, church, no? Kinuha mo yung valuable things. Yung valuable things, yung time na dapat nakapag-worship ka. Yung time na dapat nakarinig ka ng salita ng Diyos. Kaya lang, hindi ka nakarinig, nakipagkwentuhan ka. No? Yan po yung pagnanakaw. My house will be called a house of prayer. Prayer po, connection sa Diyos. 8 o'clock hanggang 10 o'clock, nakapag-connect tayo sa Diyos. Para kang tumawag sa cellphone. No? Connected yon. 8 o'clock hanggang 10 o'clock tayo nakakonect sa ating spirituality sa Diyos. Huwag nating sayangin yung time na nakipagkwentuhan tayo, nakipagdaldalan tayo, nakipagchismisan tayo. Halimbawa, ito po, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito na po yung God to men. Ano ho? Nagbibigay ang Diyos ng mensahe sa atin. Huwag nating irarab. Tutok tayo. Pakitapik yung katabi, tutok lang, tutok. Pakisabi sa katabi, pag hindi ka tumutok, magnanakaw ka. Ito po yun. Sabi ng Panginoon, ang dami kong inihanda para sa inyo. Gawin nyo lang yung bahay ko, yung temple of God, house of prayer. Noong araw nga, alam natin noong araw yan, subconsciously, makasimba lang ako, boboynasin ako sa trabaho ko. Makapunas-punas lang ako at makasabit ng sampagita. Subconsciously, alam natin na may something na nangyayari kapag tayo po'y pumunta sa house of prayer. No? Hindi talaga tayo pumasok sa kingdom of God. Ang ating pinasok, religion. Religion. Pumunta sa church, wala lang. Traditional. Sasamba. I-check mo yung puso mo sa pagsamba. Galing ba sa hugot ng puso yung You are magnificent. Sinasabi mo yun sa Panginoon. Gusto ko pong i-practice natin yung giving something for God. Kasi po, umanda kayo, may gagawin ng Diyos sa atin ngayong umaga na to. Trabaho ng Diyos yun. Yung ating part, please, sabihin natin, Lord, you are, pag sinabi yung, wow, magnificent. Yung bagay na limited ka, nagbibigay ang Diyos ng supernatural power. Magnificent. Yung bagay na hindi mo inaakala, suddenly, nagkaroon ng kaganapan. Magnificent. Oh? Marami ka nang ginawang kapabayaan sa iyong katawan, pero pinagaling ka ng Diyos at malusog ang iyong katawan. Magnificent. Marami kang ginawang kapalpakan sa Diyos, pinatawad ka ng Panginoon at nakakatayo ka pa rin ngayon. Magnificent. Di po ba? Kailangan po natin maintindihan yun at sabihin natin yun sa Diyos. Gusto ng Panginoon yung papuri na yun. Hindi dahil insecure siya or KSP, but because He deserves our worship. He is worthy to be praised. Yan ang dahilan bakit tayo nilikha at binigyan tayo ng success. Eternally, walang expiration ang goodness, ang faithfulness, ang loving kindness ng Panginoon. You are magnificent, eternally wonderful. Grabe. Gumising ka kayo ng umaga. Ang iba po hindi gumising.
Hindi dahil hindi wonderful si Lord sa kanila. Baka tapos na yung kanilang schedule sa kanilang earthly life. Pero yung gumising ka dahil haharap ka na naman sa panibagong challenges, panibagong experience ng goodness ng Panginoon. Wow, thank you Lord, wonderful. Glorious. Isang pangungusap na pagbibigay ng respeto sa Diyos, niluluwalhati natin ang Panginoong Diyos. The name that is above every name, Jesus. Ang isang sincere, seryoso at earnest, no? Na pagsamba at paglapit sa Diyos, tagos yun sa kalangitan. Tumatagos po sa trono ng Diyos. Yung pagsamba, yung paglapit sa Diyos. Dito po, house of prayer ito. Nakabukas ang langit sa mga house of prayer, templo ng Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Binanggit ng John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Kaya, importante po maging sincere tayo. Pakisabi po, sincere. Serious. Yan po yung mga salita dyan. Earnestly. No, nagrema sa akin yung salitang earnestly. No, nung binasa ko yung Bible, ang daming mga ginagawa ang Diyos doon sa panalangin na sincero. Earnestly. Earnestly, no? Sincere ang ating paglapit sa Diyos. Bakit kailangan natin maging sincere? Because we have limitations. Limitado tayo. Kailangan nating seryosohin yung ating paglapit sa Diyos. And God will meet our needs through His supernatural power. Yun lang po yung solusyon sa lahat ng ating mga pangailangan. No, yung supernatural power ng Panginoon doon sa natural na ating pinagdadaanan na hindi natin malutas-lutas. Because of our limitations. Kung tayo po'y natrap sa isang bagay, nasa dead-end situation na wala kang magawa, doon mo kailangang maging sincere sa iyong paglilingkod, sa iyong pananalangin, sa iyong pagsamba, sa iyong paglapit sa Diyos. Kaya po importante po ito, sabi ng Panginoon, my house will be a house of prayer. Wow, opportunity. Nasa isang assembly ka na ang langit ay nakabukas at nag-aabang ang Diyos na isang panalangin, pagsamba at paglapit sa Kanya na may sinseridad. No, tinan po natin yung Job chapter 8, verse 5 to 6. But if you will earnestly and plead with the Almighty, hallelujah, nagrema sa akin yung word na earnestly. Sabi ko, sige Panginoon, isi-share ko itong word na earnestly. Kasi po, kapag tayo po earnest, na lumapit sa Diyos, yung supernatural power, akalain mo yung supernatural power? Lalo-lalo na ngayon, crisis, lalo-lalo na ngayon, ang daming dead end sa buhay. Hirap pumasok sa trabaho, hirap magnegosyo, hirap mag-travel para puntahan ka ng lover mo. Ang daming mahirap ngayon eh. Pero yung mga mahihirap na yan, dyan natin kailangan yung supernatural power ng Panginoon. Amen po? Ang sabi doon, if you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, kung sincero ka daw, seryoso kang maghahanap sa Diyos. Pag sinabing earnestly, serious, sincere, hindi napapagod, hindi nagsasawa. Ano ho? Ang iba sa atin, nagsimba, nanalangin, humingi sa Diyos, nung hindi binigay kaagad, nagsawa, umalis. Wala doon yung earnestly. Kailangan ng Panginoon yung sincero. Hindi tumitigil. Hindi nagsasawa, hindi nanghihinawa. Hindi nagdadalawang isip. Yun po yung earnestly. Nakafocus. Hindi naiinip. Kailangan ng Diyos. Tandaan yung word na to, earnestly. Napaka-powerful. Huwag nating mamimiss ito. Ito yung susi, susi ito doon sa supernatural power ng Panginoon. If you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, meron kang hinihingi sa Diyos, supplication. If you were pure and upright, of course, inatats dyan yung ating malinis na kalooban,
At matuwid tayo, surely, now He would awake for you. Grabe, awake. Tatayo ang Diyos. Iigtad ang Panginoon sa kanyang trono. Yung Panginoon po ay nakatayo, nakaupo sa kanyang trono. Sigurado He would awake. Tatayo ang Diyos eh. Earnest ito Hindi ito napagod. Linggo-linggo na sa church, merong hinihingi. Ay mapapansin ka ng Panginoon. Surely, He would awake for you. Hindi po natutulog ang Diyos. Sa inaakala natin para ang tagal-tagal ng sagot ng Diyos ayon sa ating timetable. Pero kung tayo po earnestly, sincere, and prosper your rightful dwelling place. Prosper. Papagpalain din ng Diyos kung saan ka nakapwesto. Trabaho, negosyo, pagpapamilya, lahat ng gawa ng ating kamay. Ang sabi po sa salita ng Diyos, pangako ng Diyos, ipaprosper niya po yung ating dwelling place. If, may kondisyon, yung unang word, you would earnestly seek God. Hindi yung kunwari-kunwarian lang. Hindi yung nainip ka at tumigil ka na at sinasabi mo, kalokohan lang ang Diyos, hindi sumasagot ng panalangin. Matagal ko nang binibitbit ito, walang sagot. Huwag nating ilagay si Lord sa box at tayo ang mag-judge kung kailan siya dapat sumagot. He make all things beautiful in its time. There is time for everything. Palapakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Na po, earnestly. Pagsabi po, earnestly. Yun po ang gusto kong maranasan ng lahat po ng mga anak ng Diyos. Yung sincere tayo. Sa simula, parang wala pang resulta, earnestly. Tatagos sa langit yung ating petition at panalangin, supplication. Kapag po sincero tayo sa ating paglapit sa Diyos. Hindi po magdadalawang isip ang Panginoon at hindi Kanya bibiguin. Sabi ng Panginoon, I will never turn away anyone who comes to me. Hindi ko itataboy lahat ng lumalapit sa akin. At sabi po ng Panginoon, those who put their trust in the Lord shall never be disappointed. Di po ba? Sapat na po para magkaroon tayo ng kumpiyansa. Salamat, Panginoon. Gising ka. Surely, He would awake. Yung awake na yan, nagrema rin sa akin yan. Yung boom. Yung suddenly. Yung bigla-bigla na lang. Sa hindi mo inaasahang pagkakataon at kapamaraanan, sumagot ang Diyos sa matagal mo nang hinihingi. Amen po. Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Pag may earnestly, may suddenly. Yun na po yung suddenly, abangan natin. Yung mga suddenly moment ng buhay natin. Yung bigla-bigla na lang. Yung akala mo malayo pa, andyan na pala. Thank you, Jesus. Akala ko malayo pa ako sa promised land. Isang hakwang na lang pala. Why? Hindi ka sumuko. Sincere ka, earnestly. Hindi ka tumigil. Hindi ka napagod, hindi ka nang hinawa, hindi ka nagsawa. Seryoso ka. No? Another verse, Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Kaya po sinasabi ko sa inyo, yung atin pong pakikinig ng salita ngayon ng Diyos, ito po ay magpuproduce sa atin ng pananampalataya. Kung earnestly, sincere tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? At kapag nag-operate po yung pananampalataya sa buhay natin, suddenly, miracle will happen. Hallelujah. Without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Naniniwala ba kayo na ang Diyos po ay umiiral? Buhay siya. Amen po? Naniniwala ba kayo na ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan ngayon sa ating worship hall sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu? Palapakan natin sa dalang Diyos.
Naniniwala tayo na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hindi nakikita, yes, because God is a spirit. Pero mararamdaman siya at mararamdaman po natin lahat. Meron lamang 2 o 3 na nakatipon sa aking pangalan. Ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Amen po? Umiikot ang Diyos sa worship hall, tinitingnan tayo ng Panginoon. Naghahanap siya ng isang pusong sincere. Hinahanap ng Diyos sa ating puso yung salita, earnestly. Napagod ba ito? Nagsawa ba ito? Wow, hindi napagod. Hindi nagsawa, patuloy na umasa. Seryoso sa paglapit, anuman ang kalagayan, anuman ang pinagdadaanan, dumiretso. Yun ang earnestly. Naghahanap ang Diyos ng gano'n, ano? And He rewards those who earnestly seek Him. Hallelujah. Nagre-reward ang Panginoon, ano? Ang mga taong may earnestly sa kanilang puso. Yung kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. Ako po ay na-diagnose, hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung na-testimony ko sa inyo, no? Na-testify ko. Mayroon akong spot sa aking baga. Siguro, bata pa kasi ako, puro na akong bisyo eh. Si kinder high school pa lang ako noon, grabe na ako sa bisyo. Imaginin mo yun. Lungs talaga ang tinamaan, plus mga chemicals, everything, drugs, alcohol, nicotine, everything. Name it. No, ginawa ko lahat yun. Pagdating ng 40, sinila na yan. Nagkaroon ako ng bukol sa aking lungs. Pwede na ako pang hinaan ng loob. At sasabihin ko, Lord, natural lang ito. Dahil sa aking ginawa, yung aking katawan sumusunod sa natural. But, hallelujah, na-practice ko yung earnestly. Dami akong palpak sa buhay, ang daming bagsak. Pero hindi ako tumigil. Hindi tumitigil yung mga taong may earnestly sa kanilang puso. Ano po? Hindi nagsawa. Lingkod lang ako ng lingkod sa Panginoon. Lord, kung hanggang dito lang ang buhay ko, bahala ka na, Panginoon. Basta maglilingkod lang ako sa iyo. Ipapasa na lang sa mga susunod. Total, yung mga leaders, alam na rin nila yung vision. Magtatayo ng church sa lahat ng barangay, 23 barangays. Itutuloy lang nila yun, tsaka yung discipleship. Tribe, life group leaders. Praise God. Earnestly. Hindi nagsawa, hindi tumigil, hindi na inip. Hindi na inip. May mga sitwasyon sa buhay natin na sabi natin, Lord, deserve ako dito. Alam nyo ba, yung pagmamahal ng Diyos, sa pangit na nangyayari sa iyo, sinasabi ng Panginoon, hindi ka deserve dyan. You deserve miracle. You deserve the love of God. You deserve new beginnings. Amen po? You deserve hope. Hallelujah. Palakpakan natin sa dalang Diyos. Nung pumunta kami sa Puerto Princesa, napatsika uli ako, clear lungs, nawala yung bukol sa aking baga. Palakpakan natin ang Diyos. I received completely, my miracle healing because of the supernatural power of God. Sabi ko nga, biglang-bigla, hindi ko inaasahan. Yan po yung sinasabi kong suddenly moment ng ating buhay. Biglang-bigla na lang, hindi ko inaasahan. Clear lungs, malinis, sabi ng doktor, wala na rito yung bukol sa baga mo. Sabi ko, tinanggal po na, inoperahan ako ng Diyos. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yan. Sige, makakatulog ka na ng maayos, ipanatag mo yung kalooban. Salamat po. Malaking bagay pa naman sa peace, no? Peace of mind. Yung nag-aalala ka. Wala na po eh. Zero na talaga. Hallelujah. He rewards those who earnestly seek Him. Naghahanap lang ang Diyos ng mga taong may earnestly. Kaya nagrima sa akin yung word na earnestly. Yung sincere. Ang daming trials niyan along the way. Haharapin po natin sa pagsunod natin sa Panginoon, sa paglingkod natin sa Diyos. Napakaraming trials, pamilya, mahal sa buhay, kaibigan, sitwasyon. Diretso lang. Earnestly.
Palapakan natin sa dalang Diyos. Hallelujah! Praise Jesus. Acts chapter 12. Ganda po ng kwentong to nung nabasa ko. Si Peter, no? Simulan natin sa verse 5. Kasi doon sa verse 1, si James po, yung kapatid ni John. Nalala nyo, si James, kapatid ni John, pinatay ni Herodes. No? Patay lahat. Grabe ang persecution noong araw na yun. Siguro, baka time na rin ni James. No? Tapos na yung kanyang schedule sa kanyang ministry. Pero si Peter po, hindi pa tapos. Sabi ko po sa inyo, kapag ang ating buhay po ay nakalapat sa plano at purpose ng Diyos, no? Hindi ka titigilan ng Diyos. Hahabulin ka ng Diyos. Dahil tinapos niya na doon sa ending yung kanyang purpose sa iyo. Kaya sa pinapasimula ng Diyos, hahabulin ka ng Diyos. No? Kasi gusto ng Panginoon proteksyonan ang ating destiny. Peter was therefore kept in prison. Ito po, napreso, nakulong si Pedro. Tapatayo si James, ang plano ni Herodes, yung hari. Ilagay ito sa kahihiyan sa plaza, ipreso, patas ng presuhan, patayin sa plaza. Grabe ang persecution ng mga Christians. Sa atin po, sa ating generation, ang daming persecutions. Minsan hindi tao, sitwasyon ang nagpipersecute sa atin. At sinasabi ng sitwasyon, yan ba ang Kristiyano? Kinulang ka, kinapos, palpakan. Ano? Yan yung Herodes ng ating buhay, no? Yung mga sitwasyong pinagdadaanin. Ito po. But the church was, pakibasa po, earnestly. Yan naman si earnestly. Ibang klase kasi pag earnest, no? Si Pedro po ay nakulong, preso. Ang kulungan po noon, selda sa loob ng selda. No? Nasa loob ka ng selda, paglabas mo may gate. Hindi ka pa rin makakalabas. At kahit nasa loob ka ng selda, nakakadena ka pa. Intindi noon, no? At may gwardiya ka pa. Sino pong gustong makulong? Libre gwardiya, sementado ang bahay, libre kain. Libre ilaw, tubig. Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The church, importante po yung prayer. Earnestly. Hallelujah. Next verse tayo. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers. Si Pedro po, nakapriso, yung church nagpipray earnestly sa kanyang kalagayan. Tingnan niyo po, grabe nung mabasa ko to, Peter was sleeping between two soldiers. Kapag gwardya ka ng isang priso nung panahon ni Herodes, hindi pwedeng pabanjing-banjing ka, pa-text-text. Nakatitig ka doon sa gwardya mo. No, hanggang gabi, hanggang siya ay matutulog. Why? Pag yan ay nakawala, papatayin ka ni Herodes, gwardya. Kaya si Peter, itinulog niya na lang no? Peter was sleeping between two soldiers. Tulog na. Nakatitig yun pag natutulog. Naranasan niyo na ba yun? Gusto niyo subukan umayang gabi? Nay, tay, natutulog ako Titig lang kayo. Makatulog ka ba? Parang hindi ka makatulog, no? May nakatitig sa'yo. Pakaramdam mo, parang nasa punerarya ka. Hirap ng kalagayan ni Peter. Bound with two chains. Nakatali pa siya habang natulog. May nagbantay. Hirap ng kalagayan. Na-imagine nyo? No way to escape. Kung pagtakas ang iniisip ni Pedro, walang paraan. Naturally. Amen po? Imposible na yun. And sentries stood guard at the entrance. May dalawang gwardya, mayroon siyang chain, kadena,
At doon sa gate, makatakas ka man dito, may 2 gwardiya pa doon. Gate, yung gate po, bakal yun. No? Parang imposible, di po ba? Naniniwala ba kayo kapag mayroong earnestly na paglapit sa Diyos? May miracle po, may mangyayari. Amen po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Parang tayo rin po yan sa ating kalagayan. Maraming nakatali sa atin na para bang ang hirap ng makawala. Chain. Sino pong nakaranas noon? Kahirapan, isa yan sa tumatali sa atin. Ang hirap makawala. Ginawa ko ng lahat. Ginawa ko ng araw ang gabi. Hindi ako makakalas sa kahirapan na to. Chain. Sickness and diseases. Ginawa na ang lahat. Ang dami ng nagastos. Ubos ang budget. Hindi nakaalis sa sakit karamdaman. Chain. May gwardiya pa. May mga tao sa paligid natin, binabantay na lang yung pagbagsak natin. Magbabas lang yan. Aabangan lang yan yung pagbabagsak ka rin. Babagsak ka rin. May mga ganun. Kaya nga tinuturo sa atin, do not try to please everyone. That is impossible. No? Diretso lang tayo sa Panginoon. May mga nagbabantay sa atin. Next verse, exhort lang natin ito. Verse 7. Suddenly, palapakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Yan na po yung sinasabi ko. Wow! Suddenly! Bigla-bigla! Sa hindi mo inaasahang sitwasyon, sa hindi mo inaasahang pagkakataon, sa hindi mo inaasahang kapamaraanan ng Diyos. Suddenly. Sino pong gustong makaranas ng suddenly moment sa kanyang buhay? Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Yung akala mo malayo pa, andyan na pala. Yung akala mo matagal pa, kasi gumagawa tayo ng timetable sa ating sarili. Yung pala, katapat mo na yung suddenly moment. Wow! Magnificent! Glorious thing na gagawin ng Panginoon sa atin. Wonderful thing. Suddenly, an angel of the Lord appeared and a light shone in the sea. Wow! Suddenly. Dumating po, nagpatasabi ko nga po, the Lord will awake. Gigising ang Diyos. Hindi siya tulog. Yung naigtad ang Panginoon. Tika muna, sincere yun ah. May plano ako roon. Anghel, puntahan mo ngayon. Makikita ka ng Diyos eh. The light shone in the cell. Shhh. Ang unang ipaparanas sa'yo ng Panginoon, enlightenment. Maliliwanagan ka. Nawa po itong mensahe ng Diyos sa salita ng Diyos. Naliwanagan tayo. Ang Diyos po ay magnificent. Ano po? Wonderful. Glorious. At gumagawa siya ng supernatural power sa mga tao po na may sincere, earnest po, malapit sa Panginoon. He struck Peter on the side and woke him up. Get up! Quick, bilisan mo. Kasi, ha? Gulat sila. Ano nangyari? Nananaginip ba ako? One day po, magugulat tayong lahat. Yung suddenly, paparana sa'yo ng Panginoon. The chain fell off Peter's wrist. Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah! Kusang bumagsak yung chain. Bakal po yung matigas. Walang matigas sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung mga tumatali sa atin, minsan mahal natin sa buhay. Gusto natin dalhin sa Panginoon. Ang tigas. Walang matigas sa Diyos pag nakaranas ka ng suddenly. Anong susi ng suddenly? Earnestly na paglapit sa Diyos. The chain fell off Peter's wrist. Kusa. Walang ka-effort. Kusang malalaglag
yung mga tanikala sa buhay mo na nagpapahirap sa iyo araw at gabi. Na nakatali sa iyo kaya hindi ka makausad sa paglago. Nakabilanggo ka sa isang kalagayan, hindi ka makarating doon sa destiny na nakaplat na natapos na ng Panginoon because of that chain. Good news, sa Panginoon suddenly will come in your life. Next verse tayo, verse 8. Then the angel of the Lord said to him, put on your clothes and sandals. Nakahubad pala si Peter. Kalain niyo yung gabi-gabi siyang nakatali sa loob ng selda. Sagap niya lahat ng lamig. Hirap ng kanyang kalagayan. Peter did so, wrap your cloak around you and follow me. The angel told him, sumunod ka lang sa akin. Importante yung pagsunod sa Diyos. Amen po? Importante yung pagsunod sa Diyos. Kung gusto mo ng kumpletong pagkawala, yung makawala ka dyan sa iyong kalagayan, importante po yung follow me. Sabi ng Panginoon, no? Wrap your cloak around you. Isuot mo muli ang iyong damit. No? Tayong lahat, dinamitan tayo ng Diyos, robe of righteousness. Manindigan ka, tumayo ka, wake up! Gising! Anong ginagawa mo? Kristyano ka, palugmok-lugmok ka, pabigo-bigo, kawawa ko, wala akong pag-asa. Wake up! Stand up! Gisuot mo uli ang iyong pagiging Kristyano. Follow me, sabi ng Panginoon. Amen po? Next verse, verse 9. Peter followed him out of the prison, but he had no idea what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Akala niya na naginip lang siya. Akalain mo, ang daming nawala. Marami siya. Unang-una po yung chain, biglang na-fill up. Na-imagine ko yung dalawang gwardiya nung ginawa. Tumatakas na si Peter. Doon na siya sa gate, sa may selda. No? Na-imagine ko yung dalawang gwardiya, ano kayang ginawa nila? Hala, pare, si Peter, tumatakas na. Habulin mo. Hindi ako makagalaw, pare. Mata ko na lang ang gumagalaw. Ikaw, bulin mo, kumusta ka dyan? Hindi rin ako magagalaw, pre. Amen po? Walang pwedeng humadlang sa supernatural power ng Panginoon. Kahit yung mga nangbabato sa atin, panunuorin na lang nila yung ating success. Amen po? Palakpakan natin. Habulin mo, pre! Lagot tayo, pre, kay Herod. Bukas, patay tayo. Hayaan mo na si Peter makatakas. Wala tayong magagawa. Po? Kahit yung mga tao, sunod-sunuran na lang sila sa gagawin ng Diyos eh. Papanoorin na lang tayo. Yung mata na lang nila yung gumagalaw. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. And wala si Peter, layo na. Pre, layo na. Oo nga. Naloko na. Patay na tayo, pre, bukas. Papatayin kasi. Yung ending yan, pinatay talaga yung mga gwardiya na yun, ni Herodes. Pagkatapos noon, nalagpasan niya pa yung first tsaka second guards. And came to the iron gate. Bakal talaga yung gate. No way to escape. Leading to the city. It opened for them by itself. And they went through it. Kusang nagbukas yung makapal, matigas na bakal. Amen po? Gaano man kahirap, katigas yung mga opportunity to escape, opportunity for success, kusa ito magbubukas. Palapakan natin sandali ang Diyos. Saan ito nagsimula? Earnestly prayer. Yung angel, suddenly the angel left him. Nung makita ng angel na papunta na si Peter doon sa escape, ang ganda na ng buhay niya,
Lalapat siya doon sa purpose. Sabi ko nga po, hindi ka titigilan ng Diyos hanggang hindi nangyayari ang kanyang kalooban sa buhay mo. Amen po? Hallelujah. Ngayong umaga po, nais ko po tayong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Ito po, house of prayer. House of prayer. Samantalahin natin. Kanina, gusto ko talagang maipadama natin sa Diyos. Lord, I can give something for you, my worship. Para hindi naman malugi si Lord. No? Kasi magbibigay si Lord sa atin ngayon ng supernatural power. Amen? Lahat ng nakatanikala sa maraming bagay, papalayain tayong lahat ng Panginoon. Lahat ng naghahanap ng increase, abante sa buhay. Leadership, wisdom, knowledge, ibigay ng Diyos. Hallelujah. Ang lahat na may sakit karamdaman, believe in your heart, operate your faith. No? Ipapipray ko po kayo. House of prayer ito. Samantalahin natin yung mensahe ng Panginoon. Nag-ooperate po yung supernatural power ng Panginoon. No? Praise God. Kailangan ko po ng oil. Gusto ko po kayo ipag-pray para hanggang December. Wow! Success upon success yung nangyayari sa buhay natin. Ito po ay langis. No? Sa Biblia po, yung earnestly prayer ginagawa po, ano? At madalas, ang panuntunan ng Panginoon, gumamit ng langis. Ang langis po ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Banal na Espiritu. No? Anong importance ng anointing of oil? Na may panalangin. Unang-una po, leadership anointing. Manda po kayo, no? Earnestly, masidhi ang ating paglapit sa Diyos. Masidhi ang ating paglapit sa Diyos. I-practice natin yung earnestly pray. Mangyayari sa atin yung suddenly moment ng ating buhay. Leadership anointing. Sa Biblia po, nag-a-anoint si Lord ng leadership. Si Haring David, naku, pinakagusgusin sa magkakapatid. Yung kanyang mga kuya, mga sundalo, mga snappy yun, army yun ng Israel. Pero nung araw na siya ay inanoint man of God, Samuel, sa araw na yun mismo, kinasihan siya ng banal na espiritu. Ang daming pumasok kay David na wisdom, knowledge. Nagugulat din si David eh. Alam ko sabihin to ba't alam ko yung bagay na ito? Wala namang nagturo sa akin. Wala namang nag-disciple sa akin. Walang nag-mentor sa akin. Bigla ko nalalaman yung mga bagay na ito. No? Because of that anointing. Huhusay tayo sa paglilid. Lahat po ng nais mag-lead ng tao. And one day, maglilid po tayo ng tao ayon doon sa nakaplat na purpose ng Panginoon. O simula mo sa school, SSG president o classroom president, leadership. Importanteng masalo natin yung leadership. Especially yung life group leaders. Naku, importanteng kailangan nyo po itong anointing na ito. No? Tribe leaders, yung magiging barangay pastors po natin, i-receive natin ito. Tingnan natin sandali, leadership anointing. 1 Samuel 16:13. So Samuel took the horn of oil and anointed him, si David, in the presence of his brothers. Ito po gagawin natin sa presence po ng ating mga kapatid. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. The Spirit of the Lord came upon David in power. Do you believe that? May kapangyarihan po sa anointing of oil. Receive it. Hallelujah. And you will never be the same again. Ako po, nagugulat din ako sa sarili ko eh. Alam niyo po si Pastor Elvin, taong kalsada ako. Natin ako, bigla akong nalalaman ng isang bagay na hindi ko alam. No? Yung spirit of revelation, yung wisdom. I received that anointing from the Lord. Kasangkapan natin yan
no? Sa anumang layunin ng Diyos sa atin. Si David po, gusto ni biglang lumaki siya. Habang lumalaki siya, nagiging maskulado siya, nagiging matalino. Inihanda talaga siya ng Panginoon para maging leader ng Israel. I-receive natin to, kahit bilang nanay, bilang tatay, leader din tayo sa family. Huhusay kang magtaguyod ng iyong pamilya. Magugulat ka rin eh. Paano kung na-discartehan tong pamilya ko na itaguyod ko pa rin? Because of that anointing. Kailangan maging anointed parents tayo. No? Anointed businessman. Importante yun. Ito po, tandaan ninyo, bago kayo tumanggap ng anointing ng Panginoon, requirement. Kailangan po nakakonect sa purpose ng Diyos yung ating field. Business. Wag na wag mong aalisin dyan yung purpose ng Diyos. Wag mong gawing venue ang iyong business, den of robbers. Diyan yung pandaraya, pangumulan. Kailangan yung business natin maging place of prayer. House of prayer. Amen po? Condition ko po kayo ha. Baka kasi marami pong humingi ng prayer. Nung umasenso aba, kinalimutan ang Diyos. Daming humingi sa akin ng prayer. Transaction, pastor. Gusto ko itong mag-ayos. Sige. Anong kondisyon mo sa Panginoon? Maglilingkod po ako sa Panginoon. Pinag-pray, success, nawala sa church. Yung success natin, madalas, pain ng Diyos yan. Pag nakapasa ka dyan, next level ka. Ito po yung aking advice sa ating lahat. Ano? Wag na wag tayong mawawala sa purpose ng Diyos. Mag-church pa rin tayo, maglingkod pa rin tayo, mag-worship pa rin tayo sa kabila ng ating success. Business people, pati career people, no, mga empleyado, you need this anointing. Papahiran ko lang po kayo ng langis. No? Hindi na po ako mag-aate. Ito po, prayer na po itong ginagawa ko. No? Pati yung word of God. Ang gagawin nyo lang po, receive completely by faith that leadership anointing. Magsasuccess po tayo, maniwala po kayo. I promise you. Subok na po yan ng Diyos. No? Naisulat pa yan sa scripture. Ano pa po yung importance ng anointing? Healing anointing. Ito po yung sinasabi ko. Lahat na may sakit karamdaman, kapag napahiran tayo ng langis, receive your complete healing. Testimony ko rin. Hindi na ako lalayo eh. Sister Jean, testimony rin yung suddenly moment. Dahil sa kanyang sincere na paglilingkod sa Diyos, sincere kahit pagod na, biyahe pa rin, gawa pa rin, lingkod pa rin, support pa rin kay pastor. Yung earnestly, kita ng Diyos yun. Dumating sa kanya yung suddenly. Natanggap sa DepEd regular sa gitna ng pandemic. Yung supernatural power ng Panginoon, i-demolish niya yung natural na nating kalagayan. Healing anointing. Tingnan niyo po yung James. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him. Kailangan po ma-pray over tayo. And anoint him with oil in the name of the Lord. Kailangan din po natin yung anointing of oil. Ano? Papahiran ko lang po kayo ng langis. Receive your healing. Okay? Receive your healing. Sabi ng Panginoon, ang sino mang lalapit sa Kanya, earnestly, i-reward ng Panginoon. I-reward ka ng Diyos sa lahat na yung hinihingi. Healing, provision, finances, sa ating anointing, receive it earnestly. Okay? Ito po, magtatapos po tayo, deliverance anointing. Gusto mo nang ilapat ito para alam natin yung ating pananampalatayanan pag tayo po'y napahiran ng langis. Deliverance anointing, ito po yung gapos na katulad po nung nangyari kay Peter. Nakatulad din ang ating kalagayan. Gapos sa maraming weaknesses
Vices. Naku, mas malakas siyang manggapos, secularity. Hindi ka makawala-wala. Poverty, bankruptcy, barrenness. Yan yung mga gumagapos sa atin. Nagsikap ka na lahat-lahat, wala pa rin bunga. Ano nangyari? Masipag naman, maliban kung tamad ka. O gapos ng katamaran ang gumapos sa'yo. Ano ho? Ito po yung mga agent ng kaaway para tayo po ay hindi makarating sa purpose ng Panginoon. Isaiah 10 verse 27. It shall come to pass in that day. Ito po, yung day na to, i-click natin. Ngayong araw na ito. That His burden will be taken away from your shoulder. Dami natin pinapasan, sakit karamdam, mabigat. Pasan natin ang mundo sa ating mga pinagdadaanan. Mga tumatali at nakakulong tayo. Pag sinabing nakatali, nakakulong ay alipin ka niyan, preso ka. Kailangan mo na ng supernatural power. Hindi kayang gawin ng tao yan. No? Yung supernatural power. You will receive the suddenly moment of your life. His yoke from your neck. Sunod-sunuran tayo sa kaaway. Pag tumawag ang kasalanan, taranta tayo. Kasi meron tayong yoke sa ating neck. Pag tumawag ang Diyos, nagdadalawang isip ka pa kung susunod ka, pupunta ka. Kailangan po makawala tayo, mabasag yun. And the yoke will be destroyed. Mababasag, makakawala. Because of the anointing oil. Palapakan natin sandali ang Diyos. You will receive complete deliverance. Just receive it. Just receive it. No? Kayang basagin lahat ng tumali sa atin dahil sa anointing oil. Nakita niyo po kung gaano ang kapangyarihan. No? Ang langis na dapat natin pong kilalanin bilang simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon. Pwede mong paki-stress support po yung ating kamay sa langis na ito. Pag-pray ko ito sa iyo. Dakilang Diyos ang manaming banal sa pangalan ni Jesus. Itinataas po namin o Diyos ang langis na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumisimbolo o Diyos ng iyong Espiritu. Sumisimbolo ng iyong kapangyarihan, Panginoon. This temple, O God, your temple is a house of prayer. Noong pamang araw, O Diyos, gumagamit ka, O Diyos, ng langis sa iyong templo upang mag-raise up ng mga leaders, ng mga priest, upang magpalaya sa lahat ng gawa ng kaaway at magpagaling sa lahat ng may sakit karamdaman. Lord God, bless, Lord God, this oil. Habang ipapahid ko ito, Diyos, sa iyong mga anak, release supernatural power that they will experience, Lord, suddenly moment in their lives, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po magpahid ng langis, requirement po, unang-una, meekness, 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 mababang loob, faithfulness, katapatan sa Diyos, upright. Pag sinabing upright, matuwid tayo sa Diyos, ihanda natin, mapupurpit ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Old Testament, kapag mayroong ina-anoint na priest, pinapatayo. Gusto ko pong maging saserdote, priest, tayo. Pag tayo, tayo na mabuti, hanggang dito lang po. May tama ako sa likod, masakit pakiramdam ko. Baluktot po talaga ako magtayo. Hindi ka pwede maging priest, ikaw, tayo. No? Sa Old Testament yun, physical sa physical ang usapan. Sa atin po, puso sa puso. Kapag baluktot ang buhay mo, hindi ka ma-anoint ng Diyos. Importante yung uprightness. Baluktot, hingi ng tawad sa Diyos. Hingi tayo ng tawad mo na sa Panginoon. You cannot receive God's favor. Pag sinabi pong anointing, God's favor ito. Ibang klase ito, anointing.
Pag ikaw worship leader, anointed ka, God's favor. Libag ang boses mo, hindi naririnig ng kongregasyon, libag. Nagpapakanta ka pa lang, kumikilos ang espiritu sa puso ng mga tao. Magandang boses, hindi. Anointed. God's favor. Amen po? Meekness, faithfulness, uprightness. Tayong lahat, hingin muna tayo ng tawad sa Diyos. Baka may baluktot tayo niyang puso. Sayang, ano ho? Mapupurfit po yung blessing. You will never be the same again. I promise you, ano ho? Lalabas ka sa church. Wow! Receive it completely. Success upon success. Yung sudden, hindi mo inaasahan. Hanggang dito lang yung kaya kong gawin. Yes! Kahit si Herodes po, wala siyang magagawa sa suddenly moment ni Peter kapag Diyos na ang kumilos. Hallelujah. Dalangin po tayo. Nakataas po ang ating kamay sandali. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Personally, please. Personal po kayong lumapit sa Diyos. Hingi muna tayo ng tawad. Kailangan ng Diyos yung uprightness. Oh, yes, Jesus. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis tayo sa dugo ni Jesus. Pamay karapat dapat tayong tumanggap ng God's favor. Hallelujah, hallelujah. We ask for your pwede niyong lahatin lahat. Kunin niyo lahat yung anointing na yun. Leadership anointing. Panginoon, gusto ko maging maayos. Anointed Lord na parent as a leader sa aming family. That you can bless all the works of my hands. Na mararanasan ko, Panginoon, ang suddenly moment. Wonderful! Nag-produce ako ng provision sa aking family. Leadership anointing. Sa trabaho, you can be an anointed leader. Just receive the anointing of this oil. Kasangkapan ng Diyos upang ipataw sa iyo at ilapad sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Healing anointing. Kung mayroon kang sakit karamdaman ngayon,
maging sa lahat ng nanonood online o sa TV. God is not limited by distance nor time. Just receive. Believe in your heart. Have faith in your heart. God will operate in your life today. Oh yes, Jesus. We ask for your anointing, Lord. Lahat na may sakit karamdaman at ang lahat ng may tanikala at tagal mong hindi nakawala sa bagay na yan, you will receive deliverance anointing. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Just receive it. Receive the anointing power of the Holy Spirit. Oh, receive the anointing power of the Holy Spirit. Just receive it. Completely. Power of the Holy Spirit. Nakataas po ang ating kamay as a symbol of your surrender to the Lord. As a symbol of your meekness, receive the anointing power of the Holy Spirit. Completely receive it. Receive completely. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Experience the suddenly moment of your life. Receive. Receive it. In the name of Jesus. Receive the anointing power of the Holy Spirit. Operate your faith. Operate your faith. The Lord is moving. Hallelujah. Receive the complete anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing power of the Holy Spirit. Receive
ang nanonood online, in the name of Jesus, I am speaking to you. Nung nasa internet, YouTube, Katvi, I anoint you in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. God is not limited by distance nor time. Ano mang oras mo ito nakapanood, sa pangalan ni Jesus, you can experience supernatural power of God. I anoint you. Receive your anointing right now. Receive it earnestly, sincerely, and you will receive suddenly moment of your life. The supernatural power of God will be upon you. Leadership anointing. I release deliverance anointing, and I anoint your healing anointing in the name of Jesus. Oh yes, Lord God. Salamat o Diyos. Lilisan kami o Diyos sa lugar na ito. Bit-bit namin, Panginoon, ang iyong regalo o Diyos, na matagal mo nang inihanda o Diyos sa amin. We will never be the same again, Lord. Mamumuhay kami o Diyos ng may tagumpay, may malusog na pangatawan. Nakabukas o Diyos ang iron gate of opportunity. Nakawala kami o Diyos, hallelujah, sa matigas, Panginoon, at tanikalang bakal ng kahirapan, ng barrenness, ng unfruitfulness. We can now have, Lord God, prosperity, success, in the name of Jesus, complete